Tinawag na overkill ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagpapaputok ni suspended acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca batay sa dami ng bala mula sa hawak umano niyang armas. Masasabi rin umanong panic firing ito. At nakatutok si Mariz Umali. Sa pagpulong na investigasyon ng CIDG sa putukan sa Senado, inilabas na ng CIDG ang resulta ng kanilang ballistics examination o yung pagsusuri sa mga baril, bala at basyon na nagamit sa insidente. Aabot daw sa 44 fired cartridge cases ang na-recover sa crime scene. Sa bilang na ito, 36 ang nakuha sa loob ng Senado, habang 8 naman ang nakuha sa labas, malapit sa Bridgeway papuntang GSIS. Batay sa investigasyon, 4 na baril ang napatunayang pinaputok sa insidente. 3 mula sa taga-OSAA at 1 mula sa NBI. Lumabas sa ballistic examination na 26 na fired cartridge cases ang nagmula sa 9mm CZ Scorpion Evo na pinaniniwala ang hawak ni retired Police General Mau Aplasca noong insidente. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng OSAA na wala naman pong umaatake sa kanila. 4 ang pinaputok ni Jome Ledesma ng OSAA at 9 ang pinaputok ni Charlie Montilla ng OSAA. 5 naman ang pinaputok ng taga-NBI na si Darwin Francisco. Iba ito sa inaresto ng Pasay Police na NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Yes, based on our investigation, ma'am, and the review of CCTV footages, he was not there during the time na nagkaroon ng putukan. Both sa side ng Senate building and the GSIS building, isang NBI lang po ang nagpaputok. And that is NBI agent, Senior Agent Darwin Francisco. Ayon pa kay Morico, batay sa trajectory at lokasyon ng mga tama ng bala, lumalabas na walang direktang umaatake sa mga tauhan ng OSAA nang maganap ang sunod-sunod na pagpapaputok. Naghain na raw ang CIDG ng rekomendasyon sa DOJ para sa posibleng paglabag ng mga sangkot sa mga umiiral na batas at alituntunin sa paggamit ng baril. Wala naman daw inirekomendang kaso laban sa 2 NBI agents na kasama sa operasyon dahil nakita nilang naging profesional ang kanilang pagganap sa tungkulin. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, arestado sa Oriental Mindoro ang lalaking nasa likod umano ng bentahan ng malalaswang video online. Made to order daw ang mga ito at ang mga biktima puro menor de edad. Narito ang eksklusibong pagtulong. Kasama ang pinagsanib na puwersa ng PNP Women and Children Protection Center Luzon Field Unit. Tumulak ang resibo papuntang Calapan City, Oriental Mindoro nitong Lunes. Ang target, ang lalaking na-monitor ng mga pulis na di umano'y nasa likod ng bentahan ng mga made-to-order sex videos online. Ang pinaka-nakababahala, mga menor de edad ang biktima. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng suspect. Nang suriin ang hawak niyang cellphone. Tumambad ang litrato ng isang batang nakahubad at nakapiring. Sunod-sunod pang lumitaw ang iba pang malalaswang larawan ng mga batang walang saplot at ang iba ginagawan ng kahalayan. Yung mga nakikita sa video, kilala niyo po sila? Hindi. Yung isa pong bata doon, Yung nag-tiktok? sino po yung kasama niyo ngayon? Yung pamangkin ko sa Portugal. Ika, inaaresto namin sa salang paglabag sa Section 4R ng Republic Act 11930 at ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Tindihan mo lahat? Bukod sa nabanggit na anti-online sexual abuse or exploitation of children, kakasuhan din siya ng paglabag sa Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Tumangging umarap sa kamera ang suspect pero giit niya off-cam. Walang katotohanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Abangan ang special report ng Resibo ngayong linggo, 2:45 p.m.
Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Abiso sa mga motorista, posibleng magka-oil price hike muli sa susunod na linggo. Base po sa 4 na araw na trading, hanggang piso at 50 sentimo ang inaasahang taas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, sunod-sunod ang mga oil price hike at wala pang kasiguraduhan ang magiging galaw ng presyo sa mga susunod na linggo. Yan ay habang wala pang nabubuong kasunduan sa peace talks sa gitna ng giyera sa Middle East. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Muling makakasama ni Ara San Agustin ang dati niyang leading man na si Ruru Madrid para sa upcoming series na Hari ng Tondo. At bago yan, mapapanood muna siya sa ikatlong Mother's Month special ng Magpakailanman. Makichika kay Nelson Canlas. Isang kontrobersyal na kwento ang tampok sa episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Sa episode na pinamagatang Mana sa Ina, ilalahad ang buhay ni Leslie played by Ara San Agustin kung paano nagiging mapaglaro ang tadhana. Compelling yung story niya because na-witness niya yung struggles ng nanay niya sa tatay niya binubugbog,
tinitira yung kabit sa isang bahay, so magkakasama sila doon. And then siya, being herself na empowered siya, ayaw niya pumayag doon. So umalis siya sa bahay, pero ang nangyari, umulit sa kanya yung mga nangyari sa nanay niya. Makakasama ni Ara sina Maricar de Mesa, Polo Ravales, Regine Tolentino at Gil Cuerva. That love, I guess, comes in different ways, different shapes and forms, no? And that, I guess, the experiences that we learn from our parents, especially in this case from our mother, help shape us and mold us into the people we are today. From Gil, may reunion project din si Ara with one of her leading men sa Lolong Season 1 na si Ruru Madrid. Mangyayari yan sa upcoming series ng GMA na Hari ng Tondo. Number 1, nandito si Kuya Dennis, si Ruru, tapos ang star-studded ng mga kasama. So may konting pressure. Actually, may pressure talaga. Pero at the same time, sobrang happy ko kasi napabilang ako doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nag-deploy na ng tracker team ang National Bureau of Investigation o NBI para maaresto si Senador Bato de la Rosa. Handa ring tumulong sa paghahanap ang dating PNP chief na nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si John Consulta. Sa bahaging ito ng Makati umano, sinundo si Senador Bato de la Rosa matapos siyang ihatid dito ng sasakyan ni Senador Robin Padilla ayon sa source ng GMA News. Habang nagbabacktracking ang pulisya, nag-deploy naman ang tracker team ang NBI para hanapin si de la Rosa. Kabilang sa minomonitor at vina-validate ay ang mga natatanggap nilang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan umano ni de la Rosa. There's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So there's no reading between the lines. Simple lang, we will enforce the warrant. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. Naka-alerto na rin ang mga regional at provincial offices ng NBI para isilbi ang ICC arrest warrant. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Basta nakita namin siya. We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. Pinabulaanan din ni Matibag ang pagpapalutang ng mga abogado ni De La Rosa na pwedeng idaan sa kanila ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Tanging kay De La Rosa lang aniya dapat personal na isilbi ang kahit anong arrest warrant alinsunod sa rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Mga peryahan. Sa ngayon, wala namang ulat ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Mayo 11 nang tangkaing arestuhin si De La Rosa ng dalawang babaeng ahente ng NBI. Pinuna ito ni Senador Panfilo Lacson sa panayam ng Super Radyo DCWB. Dalawang babae ang pinag-serve niya. Okay, Kung ang pinag-serve niya doon 5 matitipunong NBI agents, palagi ko hindi umabot sa ganitong pangyayari. At sagutin na nila yon. Hindi lang na-overwhelm, na-overpower kasi nga dalawang babae yung pinag-serve nila. Wala pang sagot si Matibag tungkol dito. Ngayong may tiyak ng lugar sa Makati kung saan nagtungo si De La Rosa mula sa Senado, kailangan nilang sundan kung saan nagpunta ang kanyang mga sasakyan. Sa dami ng CCTV sa Metro Manila, kabilang ang mga kuha ng MMDA, posible kayang makatulong ang ahensya? Pabiro muna ang sagot ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa kung tutulong siya sa paghahanap. Basta may information na si Senator nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Sa kalsada, di ba? Sa ilalim ng kanal, sa imburnal, yan, pwede. Pero kung aatasan aniya siya ng presidente, otomatiko at wala siyang magagawa kung di sumunod. Kung matatandaan, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. John Consulta, nakatutok 24 oras. Isang Dabawenyo ang umuukit ng kanyang pangalan sa intense combat sport na judo. Pero hindi lang siya dyan achiever ha, kundi pati sa iba pang grappling sport, gaya ng sambo at wrestling. Ang multi-sport journey ng ating Davao-based judoka, tinutukan ni Martin Javier na palaging in the game.
throwing, pinning, at choking. Ilan lang yan sa highly technical moves sa intense combat sport na judo, isang uri ng Japanese martial arts. Ang isa sa pambato ng ating Philippine national team na si Chino C. Tangcontian, gumagawa na ng pangalan sa mundo ng judo, makaraang magwagi ng double gold sa 2025 Southeast Asian Games. Para saan ito yung pinaka-highlight ng career ko. Yung gold na yun, feeling ko dating pangarap ko lang siya na makapaglaro sa judo. Nevertheless, manalo pa. Para sa akin, natupad ko yung hindi lang yung pangarap ko, pangarap din ng pamilya ko. Ang ating Davao-based judoka, alam nyo bang achiever din sa iba pang grappling sport gaya ng sambo at wrestling? Ano yung pagkakaiba nun sa isa't isa? For me kasi, yung techniques, yung principles, halos nasa isang spectrum lang sila. Wrestling is to pin down your opponent flat on your back. For sambo, you need to submit, outscore your opponent 8 points difference, or throw them while standing up, so flawless victory. Etong judo kasi medyo, hindi ka pwedeng mag-relax until the last second. Kasi for judo, kahit lamang ka ng wazari 3 seconds left, isang bato lang pwedeng matapos, matalo ka pa. Sa larangan ng sambo, first placer si Chino sa 2025 US Open International Sambo Cup sa Georgia, USA para sa 88 kg category. Gold medalist din siya sa 2019 SEA Games competition kung saan tayo ang host country. Habang sa wrestling, he clinched silver sa 2023 SEA Games event sa Cambodia. Ibang experience siya. Noong 2019, starting pa lang si Sambo sa Philippines. So, ayun, nagkaroon ako ng chance kasi the NSA was scouting judo players din and other combat sports na makapaglaro sa Sambo. Nadadala ko lahat ng experiences at learnings ko dun sa each sport na yun. But wait, there's more dahil silver medalist din siya sa 2025 Oceania Judo Open. Ang susi sa kanyang winning streak, disiplina sa training. Yun yung naglagay sa akin sa world ranking. Gusto ko rin i-prove na hindi lang ako for sambo, for wrestling, enough din ako for judo. Ang target ngayon ni Chino, makapasok sa top 25 ranking sa judo para mag-qualify sa 2028 Olympics. Every athlete's dream is to qualify for the Olympics. So, yun yung goal ko talaga. So, gagamitin ko lahat ng natutunan ko para dito sa goal kong mag-Olympics for judo. Another way to qualify is through continental quota. So, kailangan kong itaas at itaas yung points ko. Tuturuan tayo ni Chino nung kanyang favorite throw dito sa judo. Sige, please take the lead, Chino. First, hawak sa lapel. To this side. Tapos, first foot across. Tapos, sabay kuha nito. Tapos, throw. Boom! Grabe. Pagpasok mo pa lang, nakabend na yung knees. So, parang standing up motion na lang yung gagawin to throw with torso twisting. Okay. Ganun. Try natin ang ipon sa yonage or shoulder throw dito sa judo. Yanabs, game. First, hawak ko kayo dito sa lapel. Yan. Forward. Cross. Yan. There you have it mga kapuso. Ngayong araw, nalaman natin ang kwento ng ating double gold medalist sa judo sa Southeast Asian Games. Nasubukan pa natin yung kanyang favorite throw dito sa sport. This has been Martin Javier. And this is Chino C. Tangcontian. Keeping you in the game. Ika nga, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata na maaaring gamitin upang baguhin ang mundo. Kaya suportado po ng GMA Kapuso Foundation ang mga mag-aaral na nagsusumikap anumang hirap ng buhay. Ngayon pa lang, sinisimulan na natin ang pag-iikot sa iba't ibang probinsya
para mamahagi ng kumpletong gamit sa eskwela. Ang magsasaka na si Warren, araw-araw, mano-manong dinidiligan ng taniman niya ng pakwan. Hindi raw kasi siya makabili ng demakinang pandilig. May kamahalan kasi ito. Ang kanyang kita, ilalaan na lang daw muna sa pambili ng gamit sa eskwelahan. Sikap sa pagtatanim para matustusan ko po ang pag-aaral ng aking mga anak. Problema rin ni Lorena ang pambili ng school supplies ng mga anak dahil tumumal ang huling isda ng kanyang mister. Dati ba yung mga tira-tira niya ba? Yung plastic ba, ma'am? Yung bag. Si Marjorie naman na mula sa Tanhay, Negros Oriental, doble kayod sa pagtitinda ng gulay para matustusan ang edukasyon ng mga anak. Lalo't nagmahal daw ang bilihin ngayon. Gayunpaman, kauman jud sila eskwela bisag mag-alison mi nga mauman ra jud nila kay mao man siya na akong tabang na ako nga para jud nila. layunin ng GMA Kapuso Foundation na maipamahagi ang 60,000 kompletong gamit pang-eskwela. Kaya bago pa man ang araw ng pasukan, umarangkada na tayo sa pamamahagi ng gamit ng mga bata mula kinder hanggang grade 1 sa mga pampublikong paaralan. Nakatira na ang mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Uwan sa mga probinsya ng Albay, Camarines Norte at Catanduanes. Pati ang mga naapektuhan ng pagtaas ng krudo sa Negros Oriental at nasalanta ng matinding lindol sa Cebu at Davao Oriental. Ito po ay malaking tulong sa aming mga mag-aaral upang sila ay ma-encourage na mag-aral. At sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Self-love at self-improvement ang pinagkakaabalahan ni Task Force Firewall star Kylene Alcantara, kaya focus sa hobbies at pagtulong bukod sa kanyang trabaho. Ang part 2 ng panayam sa cast ng action series na showing na this Monday, ichichika ni Nelson Canlas. I'm always naman in myself. Ibang klaseng love ang gustong pagtuunan ng pansin ngayon ni Kylene Alcantara sa kanyang mga social media post. I-flinex ni Kylene ang kanyang new passion sa bouldering, ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, kasama na ang ilang trips with friends this summer. Sa kanyang muling pag-upo sa GMA News interviews, kasama ang kanyang co-star sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall, she talked about bits of that newfound love. Are you single? Yes. Ang bilis. Are you single and ready to mingle? I mean, Ate Kylie ko na. She's improving pa. I'm self-improving pa. So nandun ka pa muna sa single? Oo, dun muna po tayo. Wag muna or talagang... Wag muna, Lord. Please, Lord. Kasi madali ka ma-in love. And then when I love, I really love a person. Like because I feel like I have too much love to give. So I just keep on giving and giving and giving. So, Ikaw na muna. Ako na muna. Sa akin muna lahat. No rush. Yes. I'm still young. Actually, it's a paradox nga whenever I say I'm still young kasi I'm still young, so dapat I can, experience a lot of things. I'm allowed to fail still. And I'm allowing myself to make more mistakes, but at the same time, I'm still young, I shouldn't hurry. Naging madamdami ng usapan lalo na ng magawi sa usapang love life. Hindi niya raw hawak ang bukas pero kung papipiliin siya ngayon, mas gugustuhin niyang baguhin ang ilang bagay pagdating sa kanyang magiging relasyon. But do you see yourself being involved again with a public personality? Napaka-sinister nung laugh. With a public personality. Hindi ko po alam. Honestly, hindi ko po alam. Depende kung sino po ang ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka ba na-burn in the past na parang it gets to be public because you're with a public personality? Maybe that's the reason why I'm self-improving. Taking Perhaps, time. yeah. Because parang masyado na pong
out there. I mean, I know that we're public figures, but we're not public properties. Kung may mangyayari man in the near future sa aking love life, siguro pang sa akin na muna po yun. Hindi ko na siya ipo-publicize that much. Sa ngayon, abala sa trabaho si Kylene, kabilang ang Task Force Firewall na definitely one for her books. Ako po si Callie Sandoval, and I am a financial analyst po dito sa Task Force Firewall. So, ang ambag ko sa Task Force Firewall is mas more of sa tech. And syempre may mga action scenes din kasi isa yun sa mga parang hindi nila alam na kaya kong gawin. Na kaya ko rin bumarel, kaya ko din mag-arnis. Mas marami pang malalalim na kwentuhan ang mapapanood kasama sina Kylie Padilla, Cheska Fausto at Miguel Tan Felix sa part 3 ng GMA News Interviews. Talagang pasabog talaga yung first episode. Saka ito yung mga appreciate ko talaga sa work namin na hindi ko siya gagawin on a normal day. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.